natin ilagay yan? Saan na? Dalian mo Morning, naman. Nay. Oh. Puna kayo dyan. Kumain na kayo, dali. Nasaan yung mga kapatid nyo? Naku, tulog pa po. Naku, talaga naman itong mga batang to. Andy! Anjo! Nay, magandang Naku, umaga Anthony, po. umupo ka na doon. Tawagin ko lang yung kapatid. Tay, Nay. Gusto ko sanang mag-shift ulit eh. Bakit hindi mo muna tapusin yung pag-aaral mo? Nakadalawang taon ka naman sa barko. Eh, Diyos ko, maganda naman yung nursing. Bakit hindi mo nalang ituloy? Kung meron kayong gusto sa buhay, siguraduhin nyo lang para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Papansin ko, mukhang abala si Kapitan sa araw na ito. Napakaraming aplikante ang sexy pa nila. Ikaw naman. Single, ha? Yes. Chairman, basta ha, pag may kailangan kayo, you can just call me anytime. Nandiyan yung number ko. Chairman, mauna na ako. Thank you. Ito po yung mga biodata ng mga aplikante kanina umaga. Pinapalagay po ni Uncle dun sa ano niya, sa mga files niya. Akin na yan. Ako nang bahala rito. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Kundi po sa inyo, hindi ko po mapagamot yung asawa ko. Walang anuman. Kung may kailangan pa kayo, magpasabi lang kayo, ha? Opo, Kap. Maraming salamat po uli, Kap. Sige po. Sir, nasaan ho yung asawa ko? Ambulansya po. Maraming salamat po. Ano ba nangyari? Oo. Diyos ko naman, sobra akong kinabahan. Wala, okay lang. Eh, ba't nagkaganon yun? Ano ka ba? Okay ako. Wala naman. Galos lang ito. Ano nangyari sa'yo Wala, talaga? wala. Liit na aksidente lang. Ayos naman ako eh. Paano ba kayo? Ayos lang ba kayo? Oo, ayos ako. Ang lakas daw ng sabog tayo. Oo nga, ganun na nga yun. Yung short circuit siguro. Tsaka may konting diferensya doon sa daanan ng gasolina. Yun lang yun. Dali. Pasok. Salamat, Nabalitaan ko nangyari sa'yo, Tunying. Mag-iingat ka. Alam mo naman, mainit ang mata nila sa'yo. Alam natin, napakalaki ng impluwensya mo sa bayan natin. Kilala niyo naman po ako, Vice Ronnie. Kung ano po yung makakabuti, siya pong aking papanigan. Yung nakakabuti sa'yo, hindi nakakabuti sa ibang tao. Malaki na naitulong mo sa akin, Tunying. Kaya nga ako nagpunta rito para humingi ulit ng tulong sa'yo. Alam niyo naman, malaki po ang paniniwala ko sa inyo eh. Magkano ba kakailanganin natin? Vice, hindi naman po ako humihingi ng kabayaran sa tulong na ibibigay ko sa inyo. Alam naman niyo po yun eh. Bilib ako sa'yo, Tunying. Kakaiba ka talaga. Kakaiba ka sa mga ibang kapitan natin. Hindi ka kayang paikutin ng pera. Sige, mauna na muna ako. Masarap. Anong ginagawa mo? Ako ang asawa mo. Kung ano man ang problema, kailangan kong malaman. Kung ano man yun ang nangyari sa akin kanina, wala yun. Aksidente lang yun. Baka nga napagkamalan lang ako eh. Wala naman akong atraso kahit kanino. Kaya pwede ba yan, duda mo? Tanggalin mo na yan. Tulad ng isang araw, yung isa sa mga aplikante, kung makahawak ng kamay mo, akala mo may relasyon kayo. Naku, ito namang asawa ko. Jelly. Nag-asawa ka kasi ng pogi eh. Oh. Alam mo, Tunying,
Ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Eh, Nay, kasi nalasing ko eh. Hindi ako pa nga pinapauwi eh. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin, ha? Hindi, uminahon ka. Puro-puro na ako sa batang yan, eh, oh! Nakipag-iwalay yung girlfriend niya sa kanya. Buntis. Buntis, di ba? Oh, sino may kasalanan ngayon? Oo. Bakit di ka muna lumayo dito? Magpalamig. Magbakasyon ka muna sa Amerika. Wala akong dapat pagtaguan. Hindi ako ang birador. Alam mo, kapag ka umatras ako, di parang binigyan ko na sila ng dahilan mag-isip na natatakot ako sa kanila. Kapag nasa tama ka, hindi ka dapat matakot. Ha? Ha? May nag-aantay po sa inyo sa labas. Sige. Ayusin natin yan, ha? Morning ka. Ikaw, nasaan ka kausapin ko? Tol, sunod-sunod yung pananalbayan na ginagawa sa atin, ah. Wala naman ako nakikitang kaaway ni tatay, ah. Anjo, tigilan mo yung ganyang pag-iisip. Di naman nakakatulong eh. Anong gusto mong gawin? Antayin natin mapatay si tatay? Wala ka namang kwenta eh. Tado kayo. Tigil niyo na yan. Uy, Tama na yan! Akala yata ng mga batang to ay mamamatay ako kaagad. Mercy, usap-usapan sa bayan ang mga nangyari sa asawa mo. Tsaka, Carmen, Hindi niyo ba kilala kung sinong kalaban niyo? wala ko kaming kaaway. Eh bakit 2 beses pinagtangkaan ng buhay niya si Tunying? Alam kong nagsisinungaling siya sa akin o hindi. Kilala mo? O kilala mo nga ba? 50 sako. Kuya Obet, papunta na po ako doon. Aminin mo na sa akin. Ang mga perang ito ay galing sa iligal. Itong mga perang ito, para makatulong sa mga taong lumalapit sa atin. Kung gusto mong hugasan ng mga kamay mo, malinis na tubig ang gamitin mo. Mercy, ito lang ang gusto kong malaman mo, ha? Sa dinami-dami ng tao, ikaw lang ang kaisa-isang hindi ko inaasahan na pagdudahan ako. Alam mo ba yan? Ha? Kasi nasasaktan lang ako kapag may naririnig na mga ganyan eh. At lalong natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo. Papaano na ako? Papaano pamilya natin? Tama ang sabi ng kuya mo. Umalis ka muna dito. Magbakasyon ka muna sa ibang bansa. Hindi ako aalis, Mercy. Wala tayong ginagawang masama. Bakit tayo pa ang matatakot, ha? Mercy. Mercy, magpahula tayo. Ay naku, alam mo namang hindi ako naniniwala dyan eh. Sige na, nandito na rin lang tayo eh. Huwag na, ikaw na lang. Sayang naman. 3 bagay ang nakikita ko sa'yo. Una, mag-aasawa ka uli. Magkakaroon ka ng maraming pera sa katapusan. Yun ang gusto ko. Ang pangatlo, may taong mamamatay na hindi mo kamag-anak. Malapit ang tao to sa'yo. Walang awang pinaslang ang 10 tao, ang iba dyan ay empleyado at isa naman ay sibilyan. Ngayon ay kasalukuyang nagsasagawa ng manhunt para sa mga sospek. Wala pang inilalabas na impormasyon ng kapulisan tungkol sa mga pagkakilanlan ng mga may sala sa tinaguriang the bloodiest bank robbery sa Pilipinas. Uncle, di ba kilala niyo to si Boying Canlas? Mercy, mo. Si Boying nadamay sa robbery. Paano ng pamilya nito? Paano nangyari yun eh? Mabait itong taong to. Nadawit lang siguro to. Kawawa ang pamilya nito. Si Andy. Pumunta po sa party ni Insan. O sige, iwanan nyo na lang bukas yung isang pinto.
po nangyayari? Tony? Ano natin? O ba si Kapitan Tunying? Ako nga po, magandang gabi po. Pare. Sandali lang ho! Asawa ko! Mama. Hindi, sandali lang! Sino ba kayo? Saan niyo ako dadalhin? Sobrang pagod ka na. Kaya mamamahinga ka na! Ang tatay nasa balita. Ang tinaguriang pinakamadugong bank robbery sa bansa. Nagkaroon di umano ng engkwentro sa pagitan ng mga pulisya at suspect na kinilalang si Antonio Tuning de Dios, isang barangay captain. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang ibang suspect, kabilang na ang anak ni de Dios na nagngangalang Andy de Dios. Bakit nila ginawa yun kay tatay? Bakit nila pinatay? Pinatay siya na walang kalaban-laban, ginawa siyang hayop. Gusto ko makita si tatay. Andy, Tito Dado, ha? Makinig kang mabuti. Delikado ka. Delikado tayong lahat. Kaya huwag ka munang gagawa ng kung ano. Diyan ka lang. Mas mabuting diyan ka lang. Ligtas ka dyan hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang mabuting gawin. Lalaban tayo. Ang durasyon, niabot na ng 400,000. Magkakaroon ka ng maraming pera sa katapusan. May taong mamamatay na hindi mo kamag-anak. Malapit ang tao to sa'yo. Sana, tiya, binaril na rin nila ako. Hindi ko alam kung paano mabuhay. Noong pinatay nila ang asawa ko, kasama nilang pinatay ang mga pangarap namin. Pati kinabukasan ng pamilya ko. Hindi ka pwedeng magpatalo. Umaasa ang mga anak mo sa'yo. Sa mga oras na ito, tapos na ang laban. Hindi ka patalunan. Hindi pa tapos ang laban. Ang laban mo. Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin. Isinusumpa ko na tutulungan ko pamilya niyo
sa abot na aking makakaya para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niya. At magkaroon din ng patas sa paglilitis ang anak mo si Andy. Naniniwala ho ba kayo na inosente ang asawa ko? Malabong makasama si Tunying sa sinasabi nilang bank robbery. Salamat ho. Ano gusto mo mangyari? Gusto ko humabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Ayusin mo yung sarili mo! Magiging tatay ka na! Tigilan mo! Tigil mo ako! Anjo, ano ba? Sandali lang. Ano bang nangyayari sa inyo, ha? Kung pwede, huwag ka na nga makialam. Aba, nasa puder ko kayo. Kaya may pakialam ako kung ano nangyayari sa inyo. May asawa at anak ka. Hindi ka pa maayos. Ano nga ayusin mo sa akin? Wala ka na nga ayusin, Nay. Dahil siyang sira na ang buhay ko. Yung tatay ko, pinatay ng walang kalaban-laban. Yung kapatid ko, ayun. Baka patayin na rin. Tapos yung nanay ko, walang ginagawa. Bakit na totoo naman ah? Hindi lang ikaw ang namatayan. Bakit hindi tayo lumaban? Ate Mercy, may bisita po kayo. Pumunta kami ng mga kasamahan ko dito sa CHRC para tulungan kayo. Nakausap ko na rin si Vice Governor Reyes at naikwento niya rin ang tungkol sa nangyari sa inyong asawa. At sa tingin namin ay may mali sa nangyari. Ngayon, kakailanganin nilang pag-aralan ng ebidensya sa loob ng bahay. At kakailanganin din namin ang mga testimonya ninyo. Mabuti na ito, anak. Dito, protektado ka nila. Gagawin natin ang lahat para patunayan na kayo ang biktima dito. At mananagot sa batas ang dapat managot. Ano ang sumunod na nangyari? Nakatanggap po kami ng order na arestin si Tonying Di Diyos. Kaya nung May 22 ng gabi, pumunta po kami kasama ang buong task force para arestin siya at ang anak niya si Andy. Sige, sabihin nga natin member sila ng gang na sinasabi mo. Meron ba kayong pruweba, katibayan? Nasangkot sila dyan sa robbery murder na ito? May laban mo ba tayo rito? Hindi ka pwede magduda. Kung anong alam mo nangyari nun, yun ang paniwalaan mo. Kung kapag ikaw nagduda, kahit gaano kagaling o ka-eksperto ang abogado mo, hindi ka kaya pagtanggol. Ako po yung lookout ng grupo. Ibig sabihin, kilala mo ang miyembro ng gang na to na may gawa ng karumaldumal na krimeng ito. Tama? Opo, kilala ko po sila. Isa sa mga hinihinalang kasama sa gang na ito ay narito ngayon sa kwartong ito. Kung kilala mo siya, maaari mo bang ituro sa hikumang ito kung sino ang taong yun? Siya po. Kung suspect man si Tunying De Diyos, bakit siya kailangang patayin? Walang kalaban-laban. Hindi ito shootout. That's all, Your Honor. Simula sa araw na ito,
Hindi pwedeng hindi ko malaman lahat ng nangyayari sa pamilyang ito. Hindi tayo dapat naglilihim sa isa't isa. Attorney, may resolution na kami. We are dismissing your petition. Ituloy pa ba natin yung pagsampa ng kaso? Magpipetisyon ulit tayo? Eh, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Hindi ko rin gusto yung resulta ng resolusyon. Pero pag di tayo umusad, para ba tayo mananalo? Hindi ba kayo na rin ang nagsabi na huwag akong magduda sa pinaniniwalaan ko? Sistema ang kalaban natin. Baka tama ka nga. Higante ang binabangga natin. Hindi ako susuko. Naniniwala pa rin ako sa batas. At naniniwala pa rin ako na may katarungan. Iisa na lang ang pinangahawakan ko. Na malinis ang pangalan ng asawa at anak ko. Kapag tinalikuran niyo ako, attorney, parang tinanggap niyo na rin na walang bisa ang batas ng tao na pinangahawakan ninyo bilang abogado. Ayaw na ni na Mama at Papa. Nagkaroon pa ako ng connection sa'yo. Dahil sa lahat ng nangyari. Ella, huwag mo na ngayon. Please, huwag mo na muna ako iwan ngayon. Kailangan kita eh. Pag-usapan natin to. Pupunta ako dyan. Pag-usapan natin to na mabuti. Ayusin natin to, ha? Nakita niyo na bang Kuya Andy niyo? Hindi ko pa po siya nakita. Magkape muna ako kayo, ate. Ella, may balita ka ba kay Andy? Basta iha. Hindi pa umuwi eh. Sabi niya sa akin, pupuntahan niya. May nadinig daw kasi itong si Bodek eh. Pero, Utoy, ikaw na nga magsabi. Ano yun? Nagkatid po kasi ako kanina. Sa kabilang bayan. Meron po sinabi yung mga tambay sa akin doon. Ano yun? Nakakita daw po sila ng bangkay, mga 20 anyos po yung edad. Nasa morgue daw po. Andy. 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 Anak. Anak. Anak miss. Kung makikita tayo ng tatay at kapatid nyo, siguradong matutuwa yun. Dahil sama-sama pa rin tayo. Sa kabila ng mga nangyari, iisa. Iisang pamilya.